Kamakailan ay mayroon akong nakausap. Sabi niya, Father, naiinggit ako sa iba. Bless sila. Ako itong madalas na nagdarasal, nagsisimba. Sabi ko sa kanya, una, huwag mo silang huhusgahan na hindi nagdarasal at nagsisimba. Huwag mong isiping mas mabuti ka kaysa sa kanila kasi yun ay pagkakasala. Pangalawa, hindi mo alam ang pagdaraanan pa nila. Ikatlo, ano ba yung blessing na tinutukoy mong nararanasan ng mga taong ito? Yung pera nila, yung kasikatan nila, yung kapangyarihan nila? Yun talaga? Ang blessings ay yun lang ba? Tandaan po ninyo, kahit ang pera, pwedeng hindi blessing. Bakit? Kung ang pera, hindi lang pera. Pwedeng kasikatan. Pwedeng yung very close na pamilya. Pwedeng gamitin ng demonyo ang mga blessings na ito upang makalimutan mo ang Diyos at isipin mo, yun na lang talaga ang blessing na gusto niyang maranasan mo. Tandaan natin yun. Hindi porke mayaman ang tao, hindi porke walang problema yung tao, blessed na siya. Ay, tandaan po natin na hindi yun ang ultimate blessing na gusto ng Diyos na iparanas sa atin. Kung sa kanyang katanyagan, kung sa kanyang kasikatan, kung sa kanyang pagkakaroon ng happy family, kung sa kanyang pagkakaroon ng maraming pera, nalalayo siya sa Diyos at nakakalimutan niya ang Diyos. Hindi blessing yun. Ginagamit ng demonyo yung mga blessing na yun upang makalimutan ng tao ang ultimate blessing, God, who is the source of all blessing. Ang taong may pera nga, ang taong sikat nga, ang taong okay ang pamilya nga, pero wala naman ang Diyos sa buhay niya. Matutulad daw yan sa halaman na nakatanim sa disyerto. Nakatanim, tumutubo, pero darating ang pagkakataon, mamamatay din yan. Bakit? Wala namang tubig masyado sa disyerto So for quite some time, tutubo yan. Pero darating ang pagkakataon, mamamatay rin yan. Ang tao, bagamat hipit sa pera, hindi okay ang pamilya, may problema, may sakit pa, pero nasa sa buhay niya ang Diyos na totoong biyaya. Ito naman doon ay matutulad sa isang halaman o puno na nakatanim sa may patis, sagana sa tubig. So hindi natatakot na magtag-init o kaya'y maging tagtuyot sapagkat naroroon ang bukal. Yung ating kamatayan. Sino bang pinaka-ating aasahan sa kamatayan? Lalo pat bago yung kamatayan yan, wala ka ng pag-asa kundi ang Panginoon lamang. Wala nang nandyan para sa iyo kundi ang Panginoon lamang. Wala nang saysay kahit ang pera.